Muli pong nagsama-sama sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Yulak na to! Inasin President na to! Duterte! Libo-libo ang nakiisa sa peace rally sa Jolo, Sulu bilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa the Netherlands. May mga nagmarcha rin sa Bugao, Tawi-Tawi para hilingin na mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo. May mga nagtipon din sa Isabela City sa Basilan. Gayon din sa Zamboanga del Sur kung saan nagpailaw ng mga flashlight at nag-alay pa ng kanta. Gabi-gabi rin ang prayer rally sa Davao City. Patuloy nilang pinapanawagan na maiuwi na sa Pilipinas ang dating Pangulo. May mga Duterte supporters ding nagprotesta sa Iligan City at nagsunog pa ng ilang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Mandaue City sa Cebu, daan-daan ang dumalo sa candlelighting at interfaith prayer para ipanalangin ang dating Pangulo. All government authority resides in the people. We believe in the power of the people, not the people in power. Para sa GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kasama ilang naulila ng mga napatay sa drug war sa mga pagkilos sa Maynila at Quezon City para ipanawagang managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Saksi, si Rafi Tima. Mula sa UP Manila, nagmarcha ang mga estudyanteng ito sa kahabaan ng Taft Avenue patungo sa UP PGH. Dito, sinalubong sila ng ilang kaanak na mga namatay sa kasagsagan ng drug war. Tangan nila ang mga kandila na itinirik bilang alaala sa mga naging biktima ng giyera kontra droga. Lahanin natin ang bawat biktima noong rehimeng Duterte. Kasama sa mga nagrally si Nanay Purisima. Pinasok daw ng mga pulis ang kanilang bahay sa Caloocan, Agosto noong 2017. Pinalabas siya at pinaslang ang kanyang asawa. Basta nasimulan na po, masaya na po kami. Lalo na siguro kung mahatulan na po siya, mas masaya po kami. Magkakamit na po natin yung justisya. Bukod sa Maynila, nagmarcha din ang ilang kabataan sa Quezon City mula UP Diliman patungong Katipunan. Panawagan nila, hindi lang ang dating Pangulo ang arestuhin. Dapat din daw panagutin sina dating PNP Chief at Senator Bato de la Rosa at iba pang sangkot sa madugong war on drugs. Ang mga ganitong pagkilos, asahan daw na magtutuloy-tuloy hanggang sa magsimula ng mismong paglilitis at paghatol sa dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Itinanggi ng Davao Regional Police Office ang impormasyong nakarating umano kay Davao City Mayor Baste Duterte na papasukin ng mga otoridad ang bahay ng kanyang ama. Saksi, si Ian Cruz. Mag-aalas 11 ng gabi-kagabi nang dumating sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ang kanyang anak na si Mayor Baste Duterte. Ayon sa nakababatang Duterte, may natanggap siyang impormasyon na papasukin umano ng mga otoridad ang bahay ng ama. So gusto sila mo tanaw na nako'y respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato nato karon. Importante gyud karon nakahibaw ta sa itong mga katungod. Saglit nag-usap si Mayor Duterte at ang mga abogado bago siya umalis. Hantod sa naa mo, gani kamo. Musokol gyud hantod sa tumoy ani. Pagdamag nakabantay ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa labas ng bahay. Ang mga kapitbahay nag-alay rin ng dasal. Pinabulaanan naman ng Police Regional Office 11 ang impormasyong magsisilbi ng search warrant sa bahay ng dating Pangulo. Wala pong katotohanan na merong gagawing raid sa bahay ni FPRRD or sa kanyang mga anak. Wala gi-pull out, wala gi-recall ang mga PNP personnel nga ato ang gi-deploy sa balay sa atong former president. Nalang sila sa area sir na sa kanto. Ang isa pang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty humingi ng suporta at dasal para sa kanyang ama. Ang ina naman ni Kitty na si Hanilet Abansenya, hindi na raw sasampahan ng PNP ng reklamong direct assault ayon sa nagpatupad ng arrest warrant laban kay Duterte na si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Ang pulis na napokpok ni Hanilet sa ulo, bibigyan daw ng medalya. Bibigyan na namin ng medalya na sugatang magiting dahil ho yun, may kasama ho yung 3 days leave. Kung meron man pong kayong kakasuhan, sino-sino po ito, General Torre?
Wala na po kang kakasuhan. Regarding that matter. Tapos na po kami dyan dahil it's just part of the job. Hindi nakakasuhan si Hanilet po, hindi na. Not worth it. Tinext ko siya, so kinento niya sa akin, okay, self-defense pala. Ayon sa CIDG, pag-iisipan pa kung itutuloy ang reklamong obstruction of justice laban kay dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Tatlong daang residente ang nasunugan sa Baseco Compound sa Maynila. Damay pati ilang pwesto sa palengke. Saksi, si Katrina Son. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa mga bahay at ilang pwesto sa palengke sa Block 15B, Market Side Baseco Compound, Port Area, Maynila. Sumiklab ang sunog pasado alas 4 ng hapon. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, agad itinaas ang sunog sa second alarm bandang 4:29 p.m. Di makapaniwala sa nangyari si Karen nang makita ang apoy. Tulog daw ang kanilang pamilya nang mangyari ang insidente. Naggising na lang umano siya dahil sa init. Yung electric fan, patay sindi. Nagpapatay, tapos magbubukas. Tapos po, ginawa ko tumayo kasi amoy kuryente po. Tapos pagtingin ko po dun sa may bintana, umuusok na sa may bubong. Nakita na lang niya na umaapoy na ang kable na nakapatong sa kanilang bubong. Kaya agad daw niyang ginising ang mga kaanak. Pasalamat pa rin sa itaas kasi ligtas kami lahat. Wala namang napahamak. Yun nga lang, wala kami naligtas. 7 pwesto sa palengke ng anak at apo ni Benita ang natupok ng apoy. Baga sa tanggap ko na ganun talaga ang buhay. Bangon uli. Ganun ang kailangan gawin natin. Hindi yung magmukmuk tayo, magulap. Emosyonal naman ang isa pang residente. Hindi naman po natin alam na mangyayari po yun. Mga gatas ng apo ko, mga damit, nagkanda sunog. Ay, wala mang naligtas. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, umabot sa 50,000 pesos ang halaga ng pinsala. 50 istruktura ang natupok at nasa 150 naman na pamilya ang mga nasunugan o 300 individuals. Pagpasok pa lang po talaga ng Baseco, medyo andyan po yung mga truck natin ang pinagbumulan ng isang traffic dyan. Nakikot ang mga daan natin. Isa po sa mga obstruction niya sa fire operation. Idiniklara namang fire out ang sunog kaninang 6:15 p.m. Wala namang nasaktan. Lagi po tayong mag-ingat, iwasan po natin paggamit ng mga octopus connection. Siguraduhin po natin may ICC, yung mga electrical equipment natin gagamitin. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Sugatan ng isang mag-asawa nang sumabog ang tangke ng LPG sa kanilang bahay. Kasamang nasunog ang pera ng kanilang anak. Saksi, si James Agustin. Ginulat ng pagsabog ang mga taga-BFD compound sa Barangay Central, Quezon City pasado alas 2 sa madaling araw kanina. Ang kasunod na, sunog na tumagal na mahigit 30 minuto. Nagulat na lang ako na sumabog bigla. Nagsigawan dun sa kabila. Kami naman, lumabas na rin kami. Sinilip ko muna. Tapos maya-maya, sumabog na naman uli. Ayun, tatakbuhan na kami palabas. Tapos paglabas namin, malakas na yung apoy. Nasunog ang isang bahay na may 2 palapag. Batay sa inisyal na imbestigasyon, nagluluto ang mag-asawang nakatira roon nang sumabog umano ang kanilang LPG tank. Dinala sila sa ospital matapos magtamo ng lapnos sa braso at kamay, ayon sa QC Fire Department. Kasamang nasunog ang pera ng isa nilang anak na hindi muna nagbigay ng pahayag. Ilang damit lang ang naisalba nila. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng sunog. Kasama sa safety tips mula sa Department of Energy at Bureau of Fire Protection, ang pagbili ng LPG tank na nasa maayos na kalagayan. Dapat nakikita ang mga detalye gaya ng brand name at date of manufacture at i-check ang valve seal bago bilhin. Hindi dapat ibinabagsak ang LPG tank kapag inililipat. Ilagay ito sa bahagi ng bahay na may maayos na ventilasyon. Itayo lang ito ng diretso at hindi dapat nakatagilid. Bantayan ito kapag nakabukas at isara kapag hindi ginagamit. Sakaling magka-gas leak, agad apulahin ang apoy sa paligid. Isara ang regulator switch. Huwag gumamit ng telepono o anumang electronic switch malapit sa gas leak. Buksan ang mga pinto at bintana para lumabas ang gas. Kung matindi ang gas leak o kung nag-aalinlangan, lumabas ng bahay at tumawag sa fire station.
Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Tumagilid ang isang armored van matapos nitong makabanggaan ng isang bus sa Quezon Avenue sa Quezon City ngayong gabi. Nagdulot ito ng pagbagal ng trapiko. Wala na italang sugatan sa insidente. Nagsagawa agad ng clearing operations sa pinangyarihan na aksidente. At sa mga oras na ito, natanggal ng armored van sa lugar. Hanggang 43 degrees Celsius ang heat index na naranasan sa ilang bahagi ng bansa kanina. At sa susunod na linggo naman, inaasahang mas mararamdaman ng amihan. Saksi si Oscar Oida. Oo eh. Nakakabudol dahil mukhang masagana sa malayo ang maisang ito sa South Cotabato. Pero pag sinipat ng malapitan, tatambad ang mga tuyong dahon dahil sa sobrang init. Halos 2 linggo pang walang ulan, kaya tuyo ang mga kanal at irigasyon na ikinababahala ng mga magsasaka dahil nagsisimula na sanang mamuo ang mga bunga ng mga tanim nila. Nagbawas na sila ng tanim, habang 24 oras na ang pagpapaandar ng water pump para sa patubig. Ngayong araw na ito, umabot na sa danger level ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan at Zamboanga City. Pinakamainit ang 43 degrees Celsius sa huli. Sa Dagupan nga, posibleng pumalo yan sa 50 degrees Celsius sa mga susunod na araw. Ang ginagawa ko, more on tubig talaga. Mahalaga yun kasi syempre babad ka sa araw, babad ka sa init, talagang mararamdaman mo yung papalapit na summer. Kung mapapansin natin yung mga usually na nasa danger level ng mga lugar, ito yung mga lugar na coastal areas. Si Dagupan, Apari, yung interplay between moisture and air temperature dictates yung nararamdaman nating init sa katawan ng tao. Mas may malaking body of water, mas malaki yung source mo ng moisture in the air. Sabi pa ng Pag-asa, kadalasan ay Abril o Mayo nararanasan ang ganitong init. Pag nagkakaroon po kasi ng interplay between the northeast monsoon at yung easterlies, kasi pag nawala yung northeast monsoon, papasok yung easterlies. Nagkakaroon ng mga pag-ulan because of the availability of moisture, cloudy. Ang init na doon nararanasan natin during March is aggravated. Sa darating na linggo nga, inaasahan pa ang surge ng amihan na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! 340 million pesos na halaga ng umano'y shabu nasabat sa 2 babae sa Muntinlupa. Nakabalot sa packaging na kulay ginto at inilagay sa maleta at karton ang 50 kilo ng hinihinalang shabu. Ang ilan sa packaging may nakasulat na Cote d'Ivoire, isang bansa sa West Africa. Iniimbestigahan ngayon ng PIDEA kung saan galing ang droga at kung sino ang tatanggap nito. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga naaresto at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. May follow-up operation naman laban sa mga kasabwat umano ng 2 sospek. Vietnamese national inaresto dahil sa di-otorisadong pag-aalok umano ng cosmetic surgery. Ayon sa CIDG, lumapit sa kanila ang isang pasyente para ipacheck kung lehitimo ang medical practice ng Vietnamese national sa Pilipinas. Doon na lamang wala siyang lisensya sa Professional Regulation Commission. Hinuli rin ang kanyang Vietnamese assistant. Nakumpiska ang medical supplies na nagkakahalaga ng ₱250,000. Sinampahan naman ang mga suspect ng reklamong paglabag sa The Medical Act of 1959. Sinusubukan pang makuha ang panig ng klinik at ng mga naarestong Vietnamese. 600 million pesos na halaga ng expired imported meat products sinunog sa San Ildefonso, Bulacan. 5 truck ang ginamit para mahakot ang mga meat products na galing sa warehouse sa Maykawayan na ni-raid kamakailan. Nadiskubre ng NBI na bukod sa hotdog at siomai, pati mamahaling karne, pinalalabas daw na okay pang kainin kahit hindi na. Inaalam ng NBI kung saan ibinabagsak ang mga imported na karne. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. 2 manggagawa ang sugatan sa pagsabog ng underground diesel tank sa isang pabrika. Saksi, si Mark Salazar. Biglang sabog ang underground diesel tank na ito sa isang factory compound sa barangay 20 Reales, Valenzuela City. Nangyari po itong tank explosion noong 8:31 ng umaga.
March 14, 2025. Na-fire out po siya 10 minutes lang po. Mabilis man naapula, dalawang manggagawa pa rin ang sugatan. Yung una po kasi, nataranta po kasi yung isa pong tao dun sa nadapa lang po siya. So, konting galos lang po. Yung isa lang po, medyo na ano lang ho yung sunog lang ho yung buhok niyang katiting. Inaalam pa rin kung bakit sumabog ang tangke na dapat wala ng laman. Tinitingnan po kasi kung idadaw na po yung tangke or hindi pa po. Yun po ang tinitingnan po ng mga investigador kung ano po yung cause, kung bakit po nag-explode po yung tank. May humarap na isang empleyado pero hindi umano autorisadong kumatawan sa pabrika. Sinusubukan pa naming makausap ang may-ari. Payo ng mga autoridad para makaiwas sa ganitong insidente, mag-ingat kahit sa mga simpleng gawain gaya ng pagwe-welding o pag-acetylene o anumang power tools. Dapat po meron pong standby na fire extinguisher. In case po na may magkaroon ng sunog. Hamon naman sa mahigit 200 lang na bumbero ng lungsod ng mahigit 20,000 establishmento roon, kabilang ang maraming pabrika. Kaya nagsasanay sila ng mga pwedeng makatuwang sa pagresponde o yung force multipliers tulad ng mga volunteer. Pati mga residente sinasanay. Kaya po kami naglunsad ng Fire Olympics para po mulat po alam po nung mga tiga-barangay kung ano po yung gagawin in case na magkasunog po sa barangay na nasasakupan nila. Tinuruan po sila kung paano po extinguishment ng fire, bucket relay. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ninakawan na, ginahasa pa umano ang isang babaeng pasahero ng ride-hailing motor taxi sa Cebu City. Ayon sa 21 anyos na biktima, nag-book siya ng motor taxi pauwi. Pero nagkamali raw siya ng sinakyang motorsiklo. Huminto raw ang rider sa liblib na lugar, tinutukan ng screwdriver ang biktima at kinuha ang kanyang cellphone at pera. Doon na rin daw siya pinagsamantalahan. Mismo ang suspect pa raw ang naghatid sa biktima malapit sa kanyang tirahan. Naaresto sa follow-up operation ng suspect na umamin sa krimen. Inihahanda na ng pulisya mga kasong isasampa laban sa suspect. Ipinasilip ng Commission on Elections o COMELEC sa media at election watch groups ang transparency servers na gagamitin sa darating na eleksyon. Nakalagay ang mga ito sa isang selyadong kwarto na may mahigpit na seguridad. Isa ito sa servers ng COMELEC na direktang tatanggap ng transmission mula sa bawat presinto sa buong bansa. Gagamitin din ito ng media para ilabas ang bilang ng mga boto. Bukas na hapon naman, inaasang makukumpleto ng National Printing Office ang pag-imprenta sa halos 70 milyong balota na gagamitin sa eleksyon. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.